Pantay-pantay man maituturing ang babae at lalaki sa ating bansa, hindi pa rin mawawala ang stigma na para sa ilan, ang babae ay simbolo ng tawag ng laman. At hindi po natin maikakaila na ang Pilipinas ay pugad pa rin ng prostitusyon. Sinundan namin ng patago ang madalas na pikapan ng tropa ni Osang. Agresibo silang lumapit sa mga pahinante ng truck na nakaparada sa isang gasolinahan. Nag-uubliga talaga ako na lumakad kahit umuwi na ako ng umaga. Pagkabay oras ng bayaran ng bahay. Pinipilit ko talaga magkumita ng malaki. Pagka walang dyan sa malakad ako, naglalakad-lakad ako. Tapos pinunta ko yung mga tracking doon. Pero kahit mga pahinante ang madalas silang customer, naniniguro pa rin daw sila bago makipagtalik. Maya-maya pa, umalis na ang tropa. Hindi kinagat ng mga barako ang alok nila. Kasi para kumita kayo malaki, sana makarami tayo. Pagka oras ng katumalan talaga, minsan wala talaga Ang mga pahinante ng isa pang truck na nakapark, inakyat pa nila. Pero inayawan din sila. Oo, may araw na zero kami. May araw na kumikita kami. Pag nanisiro naman kami, pag-aaraw ng Webes, Merkules yan. Lalo pagpatong ko ng Lunes. Pagdating ng Biyernes, yan, patukan talaga kita na. May Sabado, hanggang Linggo. Kahit inaalat ng ganito, kahit sinong binatang makakasalubong sa kanto, pinapatos ng grupo. Tatawagin, kung ututuin muna namin, kuya. Doon tayo sigarilyo, ganyan. Tapos, pag nagtatanong na yung lalaki niyan, pwede ka ba gagawin sa amin? Sabi ko, sige, saan? Gagano kami. Katropa ni Osang si Bona. 4 na taon nang ganitong diskarte niya. Minsan kami nagsasabi, pag ang tagal sumagot ng lalaki, kuya, booking ka ba? Ganun. Ginaganon namin. Sabi niya, sige, tara. Masama na kami. Pag walang presto sa mga damo-damuhan, ganyan. Pero dahil siya na ang pinakamatagal sa ganitong racket sa tropa nila, hindi na siya nagpapapresyo pa. Hindi man ako humingi. Sila nga nagbibigay. Bigyan nila ako ng, minsan, bigyan ako sopas. Tapos, bigyan pa ako ng 50, ganyan. 50, 100. Minsan, sopas ang talaga permis. Nabansagang palit sopas si Bona. Pero kahit nakantsawan sa ganitong tawag, dito siya bumibenta. Hindi naman alam namin na, yun pa lang ibibigyan na halimbawa. Mabiling, halagang 20, ibigyan may sopas. Parado, iuwi ko na yan. Pero kahit na sa halagang 5 pisong sopas, inaalat pa rin siya ngayong gabi. Naranasan ko na yan. Ilang beses ko naranasan sa buhay ko yan. Nung uuwi ako nang wala. Siyempre, pag-gising ng anak ko, mag-ano yan. Manghihingi na pangamusal yan. Bali, ang ginagawa ko na lang, tinitimpla ko na lang ng kape. Minsan, pag wala pang kape, napapano ko, nabubugbog ko. Dahil sa wala nga Ang magagawa ko. Sumaglit si Bona para silipin ang anak. Kahit wala pa siyang bit-bit na tsampurado o sopas. Kasi para sa mga anak ko itong ginagawa ko. Ganyan. Minsan kapag may time na wala akong kapera-pera, makaisang lalaki na ako, pwede na. Basta may amusal yung anak ko pagising ng maga. Ganun. 2 anak ang kailangan buhayin ni Bona araw-araw. Kaya gabi-gabi, doble kayod siya. Nung una kami naghiwalay ng asawa ko, siyempre, masakit para sa akin dahil ayoko ang gawin. Kaya nainisip ko na naman susuporta sa anak ko. Kaya ginawa ko na lang. May kinakasama ng basurero si Bona. Pero dahil hindi rin ito kayang sustentuhan ng mga anak, tuloy pa rin siya sa pagiging palit sopas. Hindi, basta nakikita ko ng may pagkain yung mga anak ko. Parang natutuwa na rin ako. Ganun. Pero pag wala, siyempre, namimirwisyo yung mga anak ko. Pag walang makakain, nagugutom. Dito mo na, kaibigan. Sige, kaya mo na yan. Sige, kaya ka to? Oo, bala. Alay. Kaya mo na yan. Bagay nga Sa lugar natin, natagayan, di pinagdadamuran. Alak lang yan, kaibigan. Para sa lahat. Ang kalam ng sikmura ng mga bata ang laging naiisip niya, kaysa sa hapdi ng sikmurang nararamdaman niya. Mahirap din na, kaya lang siyempre, kailangan, kapit patalim, ganyan. Dahil walang ibang tutulong, kundi
kami lang, ako lang, ganyan. Masakit para sa akin kasi naiisip ko yung laki ng mga anak ko. Na dadat na ng anak ko na ganyan pala magulang niya. Ganun. Kaya kahit may problema, hindi ito pinapakita ni Bona sa tropa. Masaya ako, ganun lang. Hindi ako na ano sa sarili ko kasi ganito na ako, ano pang gagawin ko. Maawa man ako sa sarili ko, may mangyayari pa ba? May magbabago pa ba? Wala na. Pagalingan na lang uli sila ng diskarte para may mapapayag na lalaki. Pag rumaraan pa kami ng bandang alas 8, ganun. Hanggang sa magdamag na kami yan, hanggang sa nakakuha kami ng mga lalaki. Tapos kapag na ano kami ng isa, happy na kami kasi meron na kami pang amusal. Kahit bigyan kami ng sopas, ganyan. Ilang sandali pa nga, kanya-kanya ng akay ng lalaki ang magtropa. Hindi na nila ito pakakawalan. Ang mga hagibis ng sasakyan ang naging orasan para sa serbisyo ni Bona. Pagkatapos ng ilang oras, inabangan namin si Bona. May sopas kayo? Dalawa nga. Sopas, para sa mga anak ko, pamusal. O kaya to, laman tiyan din yan. Pwede na to. Mamayang gabi na natin. Susunod, kalakal at sopas na nga lang ang hinihingi nilang pambayad puri. Natatakbuhan pa raw sila. Minsan kasi mayroong lalaki na nagulang, lolokohin ka lang. Isang kasi naloko na ako din. Kapag ko, hindi ako binigyan. Pero nagamit lang ako. Sa pagbabalik ng inyong Under Special Investigation.